Okay, gawa tayo ng ah, tour dito sa may SM Lanang Premier, sa may sinihan, no? Cinema area. Ito palang SM Lanang Premier, kinilala siya sa Davao na pinaka premier, no? Pinaka social na yata na ito na mall. I don't know kung ano bang social to. Shout out to mga taga Davao dyan. Pa-comment nga dyan sa may comment box ho natin kung sino nga ba ang maituturing nating pinaka-social na mall sa Davao. Kung ito ba ay Abreeza de Ayala Mall or itong si SM Lanang Premier. Hindi mo na natin isali si SM City Davao kasi luma na po siya. Ibig ko sabihin ay under renovation pa siya. Tsaka na natin siya masabihan na napaka-sophisticated and elegant na mall kapag matapos na yung kanilang extension, no? Yung kailang ginagawang renovation or extension para dagdagan ng National University. University, no, ng SM. Sila pala may-ari niyan. Anyway, so dito sa IMAX Theater tayo ngayon sa labas ng IMAX Theater nakatayo. Tapos di ko alam meron sa unahan na mga fountain area, no. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung itong nakikita ko dito kasi napakadalang ko na talaga manood ng sine, no. Mga Philippine movie, basta Avenger lang talaga pinapanood ko na, mga X-Men, mga ganun, mga Marvels, no, yung mga pinapanood ko. So, ngayon, hindi ako makapanood masyado ng mga Filipino movie. Talagang napakadalang. So, MMFF or Metro Manila Film Festival, ang daming mga interest, no, daming mga movie, daming mga shows. So far, ang nagustuhan ko lang muna panoorin ay ang tawag nito, yung Gumbur sa review. Kasi meron akong pinapanood mga kagala na Facebook page, binabasa, no, reader ako or follower, yung movie review, no. So pagkasulat talaga movie review means Tagalize talaga siya na pagkasulat Pilipino. So talagang nabibigay sila ng rating. So yun, binigay nila ng ratings na napakataas ang Rewind by Marian Rivera and Dingdong Dantes, pero wala sawa na ako sa, siguro may aral siya, pero parang feeling ko, I don't know kung makarelate ako dyan, parang hindi siya relevant sa akin yung mga about family relationship. No, di ba? Ganun talaga, no? So hindi ako relate dyan, parang pambinambi, dramatic, something, no? Ayoko ng mga ganun drama. So ngayon, meron isa, Firefly, mataas din ang rating sila, like 8.5 something, no? Tapos meron din silang binigyan na mataas na rating. So parang apat yun, Malyari, na napakaganda talaga ng pagganap nila, Piolo Pascual and Enchongdi. Maganda yun, Malyari, no? Yung parang pare ba? Parang historical siya, kaso nga lang about siya sa private life lang naman, private citizen or something na parang hindi siya ganun ka akma sa pagiging Pilipino ko, sa aking pagiging nasyonalista at makabayan. Galing, no? So yun, bali gusto ko yung may matututunan ako about history, yung kumbaga parang dagdag ba kaalaman, kumbaga. So ang naisip ko parang Gumbursa. So ang Gumbursa so far binigyan na ng napakataas na ratings, no, 9 out of 10. So hanapin niyo dyan, movie review. Movie as in M-U-B-I, movie review means as in review na R-A-B-Y-U, ganun, no? So movie review or I ba yun, basta movie review. So dahil doon meron akong guide kung ano nga ba pwede kong panoorin, kasi syempre once na nakabili ka na ng ticket, hindi mo na pwedeng bawiin, no? Yung binayad mo pag hindi mo nagustuhan. Ano nga ba yung pinanood ko na walang kwenta? Wait lang ha. Yung nagpunta ako ng Baguio City nitong huli lang, kailan ba yun? November, nung bago ako nag Iloilo City in Bacolod. So nanood ako nung palabas na yung Marvels, no? The Marvels. So wala, nagsisi ako noon, walang kwenta na palabas yun, no? Parang sayang lang yung bayad ko doon na 500 pesos. Mahal pa. So ngayon, meron akong natukasan na movie review na page na nagbibigay talaga siya ng guide ng clue kung anong dapat panonoorin ng mga palabas. So yun, ang top 5 yata niya, isa na Rewind nila Marian Rivera, 8.5 naman ni Alden Richard and Sharon Cunita. Tapos mataas din ang ratings sa Malyari, no? Yung si Piolo Pascual, yun na nga, yung kwento ng isang pare na merong 3 karakter. Tapos na parang killer siya, no? Pumatay siya ng something na parang 50 plus katao, no? Malyari. Tapos yun, Gumbursa, tsaka yung Firefly, maganda rin ang Firefly, pero yun lang, medyo hindi ako masyadong mahilig sa mga ganong palabas. I don't know, siguro dahil nga siguro I'm aging na, no? Ano siya, rated general siya, no? Para sa pangkalahatan, pwede sa mga batang maliliit. So gusto ko panoorin na yung Gumbursa. Kasi bakit Gumbursa? Kasi meron siyang kinalaman about sa history, di ba? Puro kasi ang lahat kasi na nakilala natin talaga is yung overrated si Jose Rizal. Hindi pa siya overrated, no, deserve lang, dapat lang talaga. Jose Rizal, Andres Bonifacio,
kung sino-sino pa dyan ang mga national hero ho natin. So ngayon gusto kong basta si Gumbor, sa pagkakalam ko lang yun, narinig ko sila noong elementary days ko na sila ay mga tatlong paring martyr, no? Gomborsa, Gomez, Burgos and Zamora. So kumbaga parang pare na sila niyan, ha. Nag-aaral na sila ng ilang taon sa theology, sa pagiging pare. Kumbaga pero hindi yun enough, hindi yun sapat ang kanilang pag-aralan tungkol sa Katoliko Romano na dala ng mga Espanyol para hindi sila mag-aklas, no? Hindi sila tumalikod, no? Sa maling turo at pamamahala ng gobyernong Espanyol dito sa Pilipinas. So yun ang pagkakalam ko na mga Hagala. I might be correct or wrong, pwede kayo magkano dyan. Basta yun lang kasi elementary yung basis ko doon pagkakaalam ko. So Gomborsa, di ba? Hindi ka basta magiging pare kung hindi ka talaga mag-aral ng theology, hindi ka mag-aral ng magiging Kristiyano Katoliko. Siyempre, ibig sabihin nun, talagang feed ka by napakadaming mga turo, no? So, and propaganda from Spain, from Spaniards colonization. So, ngayon, ang masasabi ko is Gomborsa ang panonoorin ko kasi nga maganda ang review na ibinigay ho sa atin. So, ngayon mga Hagala, mamaya bibigay ko sa iyo yung after nito, pinaka-last portion nitong video, tsaka ko ipapakita ko sa inyo ang aking honest review sa aking napanood na Gomborsa movie. So, bibigyan ko kayo ng parang konting parang summary, no? O ano nga ba yun, kung paano ko siya naintindihan at kung anong meron sa palabas na Gomborsa despite sa history na nababasa na natin sa elementarya, tsaka narinig din sa ating teacher, no? Ating guro dati sa Hikasi, Civica, Geografia at Kultura. Okay, so puntahan natin yung mga showing dito kung ano meron. So ito pala second floor pala to, second floor or third floor. So ito pala meron dito SMDC showroom kung saan nakita yung mga condominium nila, mga land residences and mga future na mega projects. SM Bowling, meron din sila dito. Kids Zuma, meron mga amusement parks and rooms para sa mga batang maliliit. So, ano pa ba? January na pa ngayon mga Hagala, ha? Ibig sabihin, na to, parang ang mga show yata na natitira dito, iyon yung mga kumikita sa takilya. Kapag ka hindi ka rating, wala kang kita, hindi ka bumibenta, ibig sabihin yan, tatanggalin ka na yan sa sinihan. Ganon yun ang kalakaran dito sa Pilipinas. A few moments later. At yun na nga, tapos na ho nating panoorin yung Gomborsa, yung historya ng tatlong paring martyr, kung saan ay sila yung pinaka trigger point, no? Sila yung pinaka panimula ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa gobyernong Espanya dito sa Pilipinas. Tama ba mga Hagala? Okay ba yun yung sinabi ko? Basta yun, no? Kumbaga yung El Filibusterismo ni Dr. Gat Jose Rizal siyang kanyang ipinatutungkol or inspired by Gomborsa, para sa Gomborsa, no? Yung El Filibusterismo na novel na naisulat niya. So ngayon, dahil nga doon sa mga movie review na page na pinapanood ko, binabasa ko sa Facebook, hindi ko siya napigilan na sarili ko na parang panoorin ko siguro to, kasi maliban sa nanalo ito sa best actor, itong yung pinaka main cast nila, pinaka main role. So yun, nakatulong din yung kanyang review, no, para ako yung mapanood dito sa tawag nito, Gomborsa movie na entry ng MMFF. Pero yun na nga, bali magkaiba talaga ang stance natin when it comes to review, magkaiba talaga yung taste natin in the interpretation, and at the same time yung ating assessment, no? Magkaiba tayo ng paano natin tingnan yung mga bagay-bagay. So ako naman kasi, as I've said earlier ago, na hindi talaga ako mahilig manood ng mga pelikulang Pilipino. Hindi dahil sa hindi ako sumusuporta, parang gusto ko, sino ba naman ang ayaw sumuporta sa sariling atin, pero alam ko naman talaga kasi ang gawang Pilipino, no, puro drama, like puro istorya, puro sampalan, alam niyo yon. So far itong Gomborsa, nakakatuwa siya kasi wala nga tayong nakitang ganong istorya. So ano lang sila, focus lang sila sa
pagkagawa ng pagkatagpi-tagpi ng istorya, no? Yung yun paano nang nagsimula, bumuo, tapos yun gumuho, lumindol, namatay si si Pilais. Basta wala akong nararamdaman. Hindi masyado, wala talaga. As in wala akong naramdaman na nag-aalab yung aking puso, yung parang nag-iinit yung aking damdamin, na ibig kong sabihin parang nagagalit ako I mean, in some part, in some point, yes, no, yung may mga script sila doon na sinasabi nila na parang basta second class citizen lang ang tingin ng mga Espanyol sa mga Indios, no? Mga Indio is yung mga mga Espanyol sila, puro pinanganak sa Pilipinas, so Indio. So parang ganun, no? So tama ba? Okay, you can correct me if I'm wrong, mga Hagala. Tapos yun lang, parang reality yan eh, pero hindi naman kailangan na manood ng Gumborsa para lang malaman natin yung ganung katotohanan na reality, no? Na ang tingin talaga sa ating mga Pilipino is yung mga Los Indios Filipinos na yun na nga, second class citizen. So far, wala akong masyadong mga wow factor gano'n, no, na effect sa palabas sa aking pinanood na Gumborsa. So yun, dahil sa K-drama na napanood ko na Empress K, so shout out dyan sa mga mahilig sa mga Korean drama, mga K-pop world, no. So far, hindi po ako mahilig sa Korean drama din, hindi rin ako mahilig, na-appreciate ko yung mga palabas ho nila, na-appreciate ko yung kanilang mga drama, yung kanilang mga Korean novela, na-appreciate ko yung mga musika, tugtugan ng mga K-pop, no. So far, kasi magaling talaga sila umarte, lahat-lahat, no, talaga nga itong Korea kung gumawa talaga ng mga palabas, abay hindi ka talaga magsisisi, no, yung kaya hindi na ako nagtataka na ang daming mga Pilipino nagpupuyat na manood ng ng mga K-drama series, kasi nga ang ganda naman talagang pangmalupitan talaga. So itong Empress K, mula nung napanood ko to, ito kumbaga parang recommended din sa atin ng ating kakilala na parang that time 2015, 2014, nakalimutan ko na, basta sikat to, no. Sa GM ito pinalabas, na sobrang dabis talaga. Ito yung palabas na kapag ka hindi mo to malalagpasan ng storya nito, pati yung paggawa ng kailangan estilo na pelikula, ay hindi kita talaga papanoorin, or pwede ka mapanood pero zero ka sa aking review. Ito talaga pinakadabis, Empress K. Na-promote ko pa, shout out dyan sa mga mga nag-idolize kay sino yung babae, si